Mag-i-emote muna naman ako. Saka na naman yun. Wala na akong ginagawa kundi mag-i-emote. Ilang araw na din nakapag-emote. So, medyo sobrang init sa labas. Kauwi ko lang galing na kumuha ng mga papers. Napakahirap din maging isang leader. So, leader. Pero, glory to God kasi andun yung heart natin bilang isang leader. Sa ngayon kasi nabigyan ako ng isang opportunity na mamuno. Nailik po ako ng president ng OFW sa aming barangay, kung saan pamunuan ko yung aming mga OFW dito sa aming barangay. Glory to God kasi ngayon nailik ako noong last February this year 2026 bilang president. Tapos nung time na yun ay nagkataon na ilang araw noon ay pabiyahe ako ng Davao. So nung umuwi ako galing Davao ay medyo tinamad na ako na mag-ayos kasi hindi ko alam kung saan ko umpisahan yung pag-registered ng aming organization. So, medyo na nahimik ako ng ilang buwan. So, dumating ang time na bumaba na sa akin ng mga officer ng piso, ng UWA para hinagilap ako talaga. Tinawagan na nila ako, tapos hindi lang tinawagan, kundi pinuntahan ako sa bahay ko para i-follow up na yung organization ko ngayon dahil nga kailangan naming buuhin abutin yung mga tao na mga OFW at pamilya ng OFW. Ngayon ay nag-start na ako na magbuo ng mga member. Hinagilap na namin yung mga OFW dito sa aming barangay. Meron na akong initial na mga tao. At ngayon ay kakaumpisa pa lang namin ay natasan na naman kami. By June 4 ay mayroon kaming family day ng OFW ng buong Tarlac City. At ang mga member ko ay officer lang ay nabilang sa mga kami yung isa sa mga mag-participate ng sayaw, kaya napaka stress na magbumuo ng mga member na sumayaw. At ang isa pang struggle dahil nga hindi ako pwedeng kumuha pa sa mga member kundi doon pa lang sa aking mga officer. So yung pwedeng mag-attend lang ng family day ng OFW ayun lamang mga officer. So doon lang ako pwedeng kumuha ng sasayaw. Kaya ngayon medyo nag-struggle yung ang aking time. Nag-struggle siya kasi nga una sa lahat ay kailangan namin ng ito ay hindi ko na alam. Kailangan namin na kahit sa ayaw sa gusto ko, kailangan kong sumali sa sayaw. Dahil bilang leader, kailangan mo ring makipag-participate. Kahit kaliwat kanan yung paa ko, yun sisikapin ko na magampanan ko din yung obligasyon bilang isang leader. At bilang isang leader, ito lumalawak na rin yung plano kasi nga yung kailangan kong lawakan yung aking pasensya sa aking mga member. Pangalawa, bilang leader talaga, ito nga naisip ko nga dahil nga sa dami-dami pa naman ng mga nung nag-meeting kasi late na akong dumating sa meeting, nung nagpa-meeting yung UWA dito sa barangay namin, late na akong dumating, ako pa na-elect ng president. Pero inaano ko naman yun, ginagrab ko ng isang opportunity para sa akin na doon pa rin yun na yung mga kabarangay ko ay nagtitiwala pa rin sa akin na ako na-elect na blessing pa rin na na-elect ako ng bilang leader at president ng aming organization. Ito ngayon ay medyo busy ako dahil nga kailangan ko pang buuhin yung for initial member is 35. So ngayon ay meron na kaming more than 20 at kailangan ko pa ng 11, 24.
11 na mga 11 na member para mabuo yung aming organization, para maipaano namin siya, mapa-registered ito sa DOLE. Kailangan ipa-register siya sa DOLE. So dito alam ko na may dakilang plano si God kung bakit ako inilagay dito. Actually, hindi na ito hindi ito isang basis lang. Nailik nila ako, pero doon yun sa city. Na din, pero hindi naman kami nag-materialize doon. O ngayon dito na nga, nung nagkaroon ng meeting na naman dito sa barangay namin about sa mga OFW, kaya yun, di siguro aksidenteng nailik ako. May plano at layunin si God kung bakit ako, ang desire ng puso ko ay tumulong din sa mga OFW. Sabi ko nga doon sa mga member ko na sikapin natin abutin yung mga kapwa natin OFW na nangangailangan, kasi mayroon silang ipinangakong budget sa amin na ibigay para maumpisan yung ay magbigay sila ng livelihood para sa aming organization. Kaya dito sabi ko sa mga member ko, ito ay gagamitin natin ang organization para makatulong sa mga kapwa, para makatulong tayo sa kapwa OFW. Yun sabi ko. At glory to God, kasi actually nag-struggle din ako dito kasi mahirap, lalo na yung mga OFW, hindi ko sila dating mga kaibigan. So ngayon ko lang sila naging ka-close na, kasi kailangan kong maging close sa kanila. Kaya panalangin ko kay Lord na gawin niya akong mabuting katiwala. Gawin niya akong maging mabuting leader, pero ako naman talaga, ang puso ko ay tumulong sa mga mahirap. Andun talaga yung puso ko na tumulong sa mga nangangailangan. Kaya sabi ko sa mga kasamahan ko na gagawin natin itong organization para makatulong sa ating, makinabang tayo, at the same time makatulong tayo sa mga kapwa OFW, na mga dating OFW, yung mga hindi na active, para abutin sila, mabigyan sila ng kabuhayan, na yung ibibigay nilang pang livelihood ay magamit namin, at yung organization na tatayo namin na ito ay mapamahalaan ng may banal na takot. At isa pa, nung unang-una naming meeting, dahil talaga ay nag-pray ako ay sabi ko sa kanila, kasi nung unang struggle ako, dahil nung nagpatawag ako ng meeting, ilan lang yung dumating. So siyempre ikaw bilang leader, tapos nagpatawag ka ng meeting, wala, konti lang, ilan lang yung dumating. Di ba napaka-struggle? Buti na lang, meron ng messenger. So, doon na lang kami, no afternoon, naisip ko na, mag-meeting tayo dahil busy kayo. Mag-meeting tayo through messenger na lang. Kaya, doon kami nag-meeting. Yung unang, meron kasing pinaano sa akin na 20 katao na mag-representative sa aming organization. Yung 20 katao na yun ay kami yung kami yung haharap para magkumuha ng initial na ibibigay na pera sa livelihood. Kaya glory to God, kasi napakahirap talaga, pero kung kasama mo si God, wala pong imposible. Kaya natapos ko din siya, naipasa ko din yung 20 katao. So yung 20 katao, sila na rin yung mga kasama ko na sa organization. So may mga dinagdag na kami. Kaya ngayon, this coming week ay sikapin ko na maipa-registered ko yung aming organization. Mabuo ko, kasi yung unang requirements 35 lang ka member, ay 35 members. Sabi ko nga doon sa mga kasamahan ko kahapon dahil nag-meeting kami, na mas better na yun na 35 lang tayo, at ma-maximize at maalagaan natin yung member natin. Ngayon, kapag natayo natin ang organization, pwede na tayong magdagdag ng member. So maganda na yung kukunti at natutukan, at talagang
kaya mo silang abutin. At ang sabi ko pa sa mga sa mga kapwa ko OFW, kasamahan ko na kailangan biliban sa amin na mga officer, meron pa rin kaming naglagay ako ng mga coordinator sa every sitio. Sila yung makipag-coordinate sa mga OFW para hindi na rin naman Tapos yung mga coordinator, sila din yung sa amin, makipag-cooperate para sila din yung mag-remind sa kanilang mga sinasakupan bawat sitio para gumagaan yung trabaho. Nadadagdagan yung mga officer, pero sabi ko kapag tayo ay magtulong-tulong tayo, walang imposible. Kaya panalangin ko na patuloy akong malakas sa katawan at dalangin ko rin na patuloy akong i-guide ni Lord na nawa ay maging isang mabuting leader. Kaya salamat sa inyong pakikinig sa aking emote.